Ang gusto sana ni Princess ay tahimik na buhay. Kaso nga lang, yung kapitbahay nila na kanyang tiyahin ay masyadong tismosa. Ano ba namang pagchismisan nito ang kanilang buhay? Parang ang hindi nila ito kamag-anak. Kaya ang kumari nito ay napapaniwala sa mga kwento na gawa-gawa lamang. Pero hindi na lamang pinapatulan nito ng kanyang ama. Alam naman kasi nito na hindi totoo ang mga haka-haka na iyon. Ipinagkakalat nito na si Princess ay meron ng boyfriend habang nag-aaral sa kolehiyo. Bagay na hindi naman totoo. Sa katunayan nga niyan, ay nag-aaral ng mabuti ang dalaga para makamta ng pangarap at maiahon sa kahirapan ng kanyang pamilya. Marami na siyang binasted na manliligaw at iyon ang totoo at walang pawang kasinungalingan. Isang araw, habang siya'y naglalaba sa kanilang bakuran, bigla na lamang siyang tinawanan ng kanyang tiyang Sally. Ayon dito, hanggang ngayon raw ay panahon pa rin ni Kopong-Kopong ang paraan ng paglalaban niya. Pero hindi na lamang niya ito pinansin. Mukhang nagpapapansin lamang ito sa kanya. Palibasa ay malapit na siyang makapagtapos ng pag-aaral at sa tingin niya ay naiinggit lamang ito. Samantalang yung mga anak nito ay mga bulakbol, kaya tuminto na ang mga ito sa pag-aaral. Laking kahihiyan iyon sa ginang, lalo pat nagkaroon na ng pamilya ang mga anak nito. Pagkatapos ay sa kanya pa rin nakikitara. Mabuti na lamang ay nilubayan rin siya nito. Lihim pa nga siyang natawa ng habulin nito ng isang aso ng kanilang kapitbahay nang masagi niya ang paa nito. Binilisan na lamang niya ang paglalaba. Total ay konti lamang iyon at pagkuway nagsampay na nga siya. Ikinuwento niya naman sa kanyang ama ang nangyari. Naku, huwag mo na lamang pansinin yun, anak. Kilala mo naman ang ugali nun, hindi ba? Ganun talaga yon kapag naiingkit. Reaksyon ni Mang Ruben, ama ng dalagang si Princess. Kaya kapag nakikita mo ang bruha na yun, anak, at may sinasabi, ilabas mo na lamang sa kabilang tenga mo. Matigas siya sa sobrang inggit. Dagdag pa ni Aling Percy, ang kanyang ina. Napatango na lamang siya sa naging payo ng mga ito. Sa mga sumunod na araw, nalaman niya na nabuntis ulit pala ng kanyang pinsan ang kinakasama nito. Wala na nga itong trabaho, tapos magdadagdag ulit ng anak. Nalaman niya iyon dahil nagsisisigaw sa galit ang kanyang tiyahin. Hindi naman maiwasan na marinig iyon dahil nga sa kapitbahay nila ito. Bukod sa pagiging kismosa, ay bungangera rin kasi ang tiyahin niyang ito. Kaya naman napapailing na lamang si Princess. Nagkaroon na nga ng pagkakamali ang kanyang pinsan, ay dinagdagan pa nito. Mabuti sana kung nakakatulong ito sa kanyang tita Sally. Subalit hindi, at dagdag pabigat pa. Sa loob-loob ni Princess, mas lalo siyang pag-iinita ng kanyang tiyahin dahil hindi siya naliligaw ng landas gaya ng mga pinsan niya. Gusto kasi siya nitong makitang bumagsak dahil sa inggit. Samantalang silang pamilya, gusto rin namang masilayan na makaahon mula sa kahirapan si Sally at ang pamilya nito. Kaya hindi rin sila natutuwa sa kung ano ang kalagayan ng buhay ng mga ito. Ang kinakainis lamang nila ay yung paraan ng paninira nito laban sa kanilang pamilya. Maraming sinasabi na pawang walang katotohanan. Samantala, habang nasa eskwelahan si Princess, ay bigla pa naman siyang nilapitan ni Borge. Kilala niya ito na mayroong pagtingin sa kanya. At the same time, ay nanliligaw ito sa kanya. Kamusta ka na, Princess? Tanong ni Borge. Ayos lang naman. Teka, Borge, may kailangan ka ba? Grabe ka naman. Sa gwapo kong ito, iniiwasan mo ko. Wika ng mayabang na binata. Kaya naman napailing-iling na lamang siya at hindi na ito pinansin pa. Kilala rin kasi itong bully sa kanilang classroom. Hindi niya alam kung totoo ba ang feelings nito para sa kanya o sadyang pinagtitripan lamang siya. Saka wala pa siyang balak na magka-boyfriend dahil siya ay nag-aaral pa. Pero dumating ang hindi inaasahan kung saan ay bigla siyang isa-set up ng binata. Paano ba naman kasi? Noong uwian na ay napadaan siya sa isang eskinita. Hindi niya inaasahan na susundan siya doon ni Borge.
Bigla ba naman siya nitong hinatak at isinandal sa padera. At noong nagtatangka na itong halikan siya, ay bigla niya na lamang itong binayagan at siya ay tumakbo papalayo. Sa sobrang daing ng binata, ay hindi na ito nakahabol pa sa kanya. Sobra itong nasaktan sa kanyang ginawa. Sinabi naman niyo ni Princess sa kanyang mga magulang, kaya naman galit na galit ang mga ito. Nilusob pa nga ng mga ito ang bahay ng binata. Pero laking dismay nila nang wala roon itong si Borge. Ang sabi naman ng mga magulang nito, hindi pa raw ito nakakauwi sa kanila. Kaya naman nagbanta na lamang ang mga magulang ni Princess. Kapag nakita nila ito, ay papakulong nila si Borge dahil sa pambabastos at pagtatangka nito para kay Princess. Sinabihan naman sila ng mga magulang ni Borge na huwag magpadalos-dalos dahil baka hindi naman totoo ang sinasabi ng dalaga. Tinawanan na lamang ito ni Princess. Halata kasi na talagang pinagtatakpan lamang ng mga ito ang kanilang anak. Baka nga tinatago lang nila ito sa likod ng kanilang bahay. Pero ayos na yon para sa kanyang mga magulang. Dahil ang mahalaga ay napagsabihan na nila ang mga magulang nitong si Borge. Binili na ni Princess ang mga ito na kapag naulit pa yon, ay talagang ipupursige nila na ito ay makulong. Kaya naman napatago-tango na lamang sa kanya ang mga magulang ng binatang si Borge. Sa mga sumunod na araw, habang nagdodrawing siya sa hallway ng building ng kanilang school dahil wala pang professor, ay bigla na lamang siyang ulit nilapitan ni Borge. Sumbongera na piling maganda. May oras ka rin sa aking hayop kung babae ka. Wika ni Borge at nagbabanta ito sa kanya. Agad rin naman itong umalis sa kanyang harapan. Kaya naman dito siya nahulog sa malalim na pag-iisip. Ano kaya ang gagawin dito sa kanya? Malalagay kaya sa panganib ang kanyang buhay? Kaya naman sa bandang huli, napagpasyahan niya na paghandaan na lamang niya ito. At kung mapatunayan niya talagang meron itong masamang gagawin sa kanya, talaga namang may kalalagyan ito sa batas. Pabuti na lamang lumipas ang mga araw at linggo, wala naman itong ginagawang masama. Maliban na lamang na nahuli niya itong tumitingin ng masama sa kanya. Pero kahit ganoon, ay hindi siya natatakot sa lalaking ito. Subalit hindi naman siya nakaligtas sa mga mata ng tiyahin. Noon kasing mainit ang panahon, ay nagsuot siya ng short. Nakasanayan na kasi nito na hindi siya nagsusuot ng ganoong klase. At sa halip ay puro palda lamang na mahaba. Ano ba namang sinabihan siya nito na malandi raw at parang isang bayarang babae. Samantalang mahaba naman ang suot niyang salawan. Kaya naman sa loob-loob niya, ay talagang kumukulo lamang ang dugo nito sa tuwing siya ay nasisilayan. Siya nga ay nagsusuot ng maikling short Samantalang si Princess naman, ay mahaba-habang short ang suot nito. Kung tutuusin ay ang anak nga nitong babae halos lumuwa na ang dibdib dahil sa suot nitong damit. Hindi naman niya pinapakialaman. Pero gaya nga ng payo ng kanyang ama't ina, hindi niya na lamang ito pinansin pa. Bumili lamang siya sa tindahan ng mantika at toyo. At nang masilayan siya nito, ano ba namang ganoon kaagad ang sinabi nito? Masyado talagang mapanghusga ang kanyang tita. Hindi man lamang nito magawang suriin ang sariling baho. Dito niya naisip na ganoon nga talaga ang mga mapanghusga. Kaligayahan na ng mga ito na mamuna ng ibang tao. Pero pagdating sa kanilang mga sarili, ay hindi nila makita ang kanilang mga kamalian at hindi nila magawang punahin ang kanilang mga sarili. Mas lalo lang naiinggit sa kanya ang kanyang tita dahil nakikita nito na nag-aaral siya ng mabuti at maayos ang kanyang pamumuhay. Samantalang yung mga anak nito ay puro walang silbi at puro mga pabigat sa kanya. Dahil doon, ipinangako niya na lamang sa kanyang sarili na hindi na magpapakita pa rito. Pero dumating ang hindi inaasahang pagkakataon. Paano ba naman kasi? Muli siyang binuli ni Borge. Nangyari ito nang mag-isa siya sa CR. Hindi niya lubos akalain na susundan siya nito roon. Gaya ng dati, pinilit siya nitong gasain. Pero ang ginawa niya ay sinikmuraan niya ito kaya nang hina. Dali-dali na siyang tumakbo at tumakas. Ipinarating niya sa kanyang mga magulang ang nangyaring iyon. Kaya ang sistema, kinasuhan na nga talaga nila ang binata na siyang naging dahilan ng pagkakakulong nito at pagtigil sa pag-aaral. At magmula nga niyon,
nakapag-aral na ng mabuti itong si Princess. Ang kaso nga lang ay maraming nagalit sa kanya na mga kapwa niya mag-aaral. Marami kasing nagkakagustong babae kay Borge. Hindi ang mga ito sang-ayon sa pagkakakulong nito. Sabi ba naman ng mga ito, pakipot pa raw siya, ang gwapo-gwapo naman ang lumalapit sa kanya. Pero syempre, si Princess ay napapailing na lamang. Hindi naman kasi paglalandi ang ipinunta niya sa paaralan, kung hindi pag-aaral ng mabuti. Kaya't nasasabi yon ng ilan sa kanyang mga kamag-aral, dahil tamad ang mga itong mag-aral at puro pagbubulakbol rin ang ginagawa. Mga gimikera at mga walang pagpapahalaga sa pagpapaaral sa kanila ng kanilang mga magulang. Kaya naman sa tuwing naririnig niya ang mga katagang iyon, ipinapasok niya na lamang sa kanyang kaliwang tenga at inilalabas sa kanan. Hindi naman kasi iyon magiging hadlang sa kanya upang makamit ang kanyang mga pangarap. Itinuturing niya ang kanyang tita Sally na isa lamang challenge sa kanyang tagumpay, maging sa kanyang buhay. Hindi siya nagtatanim ng sama ng loob rito sa lahat ng mga sinasabi nito sa kanya, maging ng mga ibang taong nang lalait at nang aalipusta sa kanya. Dumating ang panahon kung saan releasing na ng kanilang card. Nasilayan ni Princess na malaki ang nakuha niyang grado, kaya naman binanggit iyon ni Princess sa kanyang mga magulang. At dahil sa sobrang tuwa pa ng mga ito, ay naghanda sila. Bumili pa ng baboy ang kanyang ama. Ito nang nagkatay at pagkuway ginawang lechon. Nag-video okay silang mag-anak, pero hindi yon nagustuhan ng kanyang tita Sally. Ano ba namang bigla sila nitong binulyawan? Pero ang tugon ng ama ni Princess, hindi pa naman raw gabi para magreklamo ito. Tanghaling tapat pa lang naman ang mga oras na yon. Kaya naman hindi na lamang nila ito pinansin. Nagpatuloy lamang sila sa kanilang kasiyahan. May mga bisita rin silang ilang mga kaibigan, mga kamag-anak, at maging mga kapitbahay. Inimbitahan naman nila itong si Tita Sally nila, subalit hindi naman ito pupunta, sapagkat alam nilang malaki ang galit nito sa kanila. Wala silang pakialam kung magdadadaktak ito sa kanilang harapan. Ang nasa isip lamang nila ay ang bayraos ang araw na iyon sa pamamagitan ng kasiyahan. Noong pumatak na nga ang hapon, dito na lamang sila huminto sa pagkakantahan. Talagang masayang-masaya silang buong mag-anak, maging ng mga kaibigang malalapit sa kanila ng mga sandaling iyon. Subalit inareklamo pa rin sila ng kanilang tita Sally sa barangay. Hinarap naman nila ito at nagdahilan ng tama. Mabuti na lamang sa bandang huli, nagkaroon ng pag-aayos sa pagitan nilang dalawa. Pero hetong si Sally, parang napilitan lang makipag-ayos. Subalit ayos lang iyon. Sa tingin ni Princess, hindi na talaga nila makakasundo pa ang babaeng ito hanggat meron itong inggit sa katawan. Isang araw, habang nasa paaralan itong si Princess, ay bigla na lamang merong humarang sa kanyang nilalakaran. Nang ito ay kanyang masipat, nalaman niyang ito pala ay si Shelly, ang babae na merong pagtingin kay Borge. Batid niyang galit na galit ito sa kanya dahil sa pinukulong niya ang binata. Hoy babae, babaeng pabebe, kunwari ka pa na ayaw mo kay Borge. Pinakulong mo pa siya. Ang gwapo-gwapo na nga nang lumalapit sa'yo ayaw mo ba? Ano ka, ginto? Wika nito sa kanya. Dahil sa sinabi nitong si Shelly sa kanya, ay napiko na lamang roon si Princess. Hoy, para sabihin ko sa'yo, hindi ako pabebe. At mas lalo namang hindi ako malanding babae, no, kagaya mo. Makakita lang ng gwapo, kulang na lang isantuhin nyo na. Hoy, hindi ako ganoong klaseng babae, no? Bigla rin namang napikon sa kanya ang babaeng si Shelly, kaya sinampal siya nito ng malakas. Pero syempre, hindi siya nagpadaig dito at gumanti rin siya ng mas malakas na sampal. Nagkasabunutan silang dalawa at nagkasampalan. Mabuti na lamang ay merong mga umawat sa kanilang dalawa. Pero sitaspinti sila sa paaralan dahil sa kanilang ginawang iskandalo. Humingi naman ng tawad si Princess sa kanyang mga magulang dahil hindi niya natupad ang pangako niya sa mga ito na siya ay maging mapagtimping tao. Pero ang sabi ng mga magulang ay ayos lamang iyon. Tama lang raw ang ginawa niyang pagtatanggol sa kanyang sarili. Ang bawat tao rin kasi ay nauubusan ng pasensya, kaya naman nangako na lamang siya sa kanyang ama't ina na hindi niya na iyon uulitin pa, lalo na't ayaw niya na rin namang magkaproblema pa sa paaralan.
Bumilang ng 2 linggo bago siya makabalik sa kanilang eskwelahan. Nangako pa siya sa mga may katungkulan roon na hindi niya nauulitin ang bagay na iyon. Mabuti na lamang ay nabalitaan niya rin na tuluyan nang huminto sa pag-aaral itong si Shelly. Ito na ang kanyang panahon dahil wala nang sagabal sa kanya. At gaya nga ng dati, pinagputihan ni Princess ang kanyang pag-aaral. Kaya naman muli siyang nakakamit ng mataas na grado. Dahil doon, muli na namang nagdiwang ang kanyang pamilya. Nariyang naghanda sila ng marami at muli silang nag-videoke. Naputo lamang ang kanilang kasiyahan nang merong bumato sa kanilang bubungan. Malaking bato ang tumama sa kanilang bubong na talaga namang nagpawindang sa buong kabahayan. Kaya naman nilabas ito ng ama ni Princess. Kinumpronta nito ang sariling kapatid. Muli na namang nagreklamo si Sally na ang ingay-ingay raw ng kanilang pamilya. Parang wala raw silang pakialam sa mga kapitbahay. Sinagot naman ito ng ama ni Princess na maaga pa naman at tanghaling tapat. Pero hindi iyon inintindi ng tiyang Sally niya. Muli ay dumampot ito ng bato at pinagbabato ang kanilang bubungan. Kaya naman hindi na nakapagtimpi pa ang kanyang ama. Nasampal niya ng pagkalakas-lakas ang sariling kapatid. Pero nagbanta ito na kakasuhan siya ng physical injury. Sa ginawang pananakit nito sa kanya, natigilan naman si Mang Ruben. Sa sobrang galit niya kasi, ay lumapat ang kamay niya sa kanyang kapatid. Pero minarapat niya na lamang na hindi na humingi ng tawad o paumanhinman dahil karapat-dapat lamang iyon para sa kanya. Subalit hindi nga nagbibiro si Aling Sally sa kanyang naging pagbabanta. Paano ba naman? Kinasuhan talaga siya nito. At the same time, ay naipakulong pa. Hindi rin ito tumanggap ng bayad, kapalit ng kalayaan ni Mang Ruben. Kaya naman talagang hindi na nakalabas pa itong si Mang Ruben. Ikinalungkot naman iyon ng sobra ni Princess at pati na rin ang kanyang buong pamilya. Ilang beses na rin lumapit si Princess sa tiyahin niya para kumbinsihin na palayain na ang kanyang ama. Subalit palagi na lamang siya nitong pinagtatabuyan at nilalait-lait pa. Pero sa kabila nito, hindi pa rin siya nawawalan ng pag-asa na mapapatawad nito ang kanyang ama. Kaya naman araw-araw siyang lumalapit rito, ngunit hindi niya inaasahan ang sasabihin nito sa kanya. Sige, papatawarin ko na ang iyong ama at hindi ko na itutuloy ang kaso sa kanya. Pero sa isang kondisyon. Sambit ng kanyang tiyang Sally. Ano po yun, Tita Sally? Isang kondisyon lamang, Princess. Ito ay ang huminto ka sa pag-aaral mo. Dahil sa narinig ni Princess, ay talaga namang nanlaki ang kanyang mga mata. Pero tita, may pangarap po ako sa buhay. Bakit ko naman po gagawin iyon? Napakamot na lamang sa ulo ang Gina habang naiinis nitong sinambit ang mga katagang. Ang kulit mo ring hayop ka no? Anong gusto mo? Susundin mo ako o habang buhay na makukulong ang tatay mo? Kaya naman sa sobrang gulo ng isip ni Princess, ay naisangguni niya sa kanyang ina ang pinagsasabi nito. Tumalim ang mga mata ni Aling Percy sa mga sinabi ni Princess sa kanya. Ayon rito, kahit ano raw mangyari, ay huwag niyang gagawin ang bagay na iyon. Masyado lang raw siyang ginigipit ng babae. Pero ma, paano po yan si Papa? Di makukulong po siya ng matagal. Nababahalang wika ni Princess. Hindi totoo yan, anak. Maniwala ka sa akin. Ang lahat ng pangyayari ay may hangganan at walang nakukulong na hapagbuhay dahil sa physical injury. Kahit nagtitiwala ako sa Diyos na hindi habang buhay na mabibilang ko ang papa mo, makakalaya rin siya sa tamang panahon. Hindi pa tapos ang hearing. Sige po ma, susundin ko po kayo. Pero idudulog ko pa rin po ito kay Papa. Titignan ko kung papayag siyang matagalan sa bilangguan. Tugon naman ni Princess. Kaya naman kinabukasan ay nagtungo nga siya sa kinalalagyan ng kanyang ama. Sinabi niya ang mga gusto niyang mangyari. Pero inihiyag ng kanyang ama na wag raw siyang hihinto sa pag-aaral. Ayos lang naman daw ito sa loob ng bilangguan. Kompleto naman raw siya sa pagkain roon at may mga kaibigan na rin. Hindi naman raw ganoon kalaki ang ginawa niyang kasalanan at nagawa lang raw niya yon dahil sa pambubulabog ng kanyang kapatid sa kanilang bahay. Kaya naman umaasa si Mang Ruben na makakalaya siya sa lalong madaling panahon sapagkat naniniwala rin siyang papanigan siya ng korte dahil hindi pa tapos ang mga pagdinig. Kinumbinsi siya nito
na wag na raw siyang alalahanin pa. Gusto lamang raw siyang ibagsak ng kanyang tiyahin, kaya't nag-uutos ito ng mga ganoong bagay. Dahil dito, ay napatango na lamang si Princess. Alam niyang kahit papaano, ay nahihirapan rin ang kanyang ama sa loob ng bilangguan. Nakikita niya yon sa mga mata nito. Namumugto at halatang nalulungkot. Pero nangako siya sa kanyang ama na kapag nakapagtapos siya ng pag-aaral at nakatagpo ng magandang trabaho, ay gagawin niya ang lahat upang makalaya lamang ito sa kulungan. Dahil rito, ay napangiti na lamang sa kanya ang kanyang ama. Bumulong pa ito sa kanya na hihintay nito ang araw na iyon. Ang sabi pa ni Mang Ruben, siya na raw ata ang pinakamasayang ama sa buong mundo kapag sumapit na ang araw na iyon. Kaya naman kahit wala nang tumutustos kay Princess dahil ang kanyang ama dati ang gumagawa niyon, pinagsikapan pa rin niya na makapagtapos ng pag-aaral and at the same time ay ang kanyang pagtatrabaho. Nakuha kasi siya bilang yaya sa isang mayamang pamilya. Tuwing hapon hanggang gabi lamang ang duty niya. Dahil sa mga oras na yon, walang nagbabantay sa mga bata. Kaya naman talagang pagod na pagod sa buong magdamag itong si Princess. Pagod na nga ang utak niya sa pag-aaral. Pagod pa ang katawan niya sa pagsaway sa mga makukulit na bata. Mahirap rin kasi ang pagbabantay ng 5 mga bata. At talaga namang nakakapagod ang bagay na ito. Mabuti na lamang sa kabila ng kanyang pagiging abala, hindi naman naaapektuhan ang kanyang pag-aaral, sapagkat may taglay rin kasi talagang talino itong si Princess. Nanatili pa rin ang mga matataas niyang grado, at hindi lang iyon. Dahil 1 taon na lamang, ay gagraduate na siya sa kolehiyo. Kaya naman talagang lumala ang pagkaingit sa kanya ng kanyang tiyahin. Mas lalong tumalim ang pagkakatitig nito sa kanya kapag siya ay nakikita nito. At hindi lamang iyon, dahil nagbabanta pa ito palagi na sa kulungan na talagang mabubulok ang kanilang ama. Pero lihim lamang na natatawa si Princess. Mas lalo kasing lumalaki ang inggit nito dahil nadadagdagan na naman ang mga apo nito. At hindi lang iyon, dahil mas lumalala pa ang pagiging batugan ng kanyang mga anak. At dahil sa palaging pagod ang katawan ni Princess, ay madalas na nga siyang nagkakasakit. Kaya naman uma-absent siya sa loob ng 1 linggo kapag nag-overfatigue siya. Mabuti na lamang, ay nakakahabol pa rin naman siya sa mga asignatura at pati na rin sa kanyang pag-aaral. Name-maintain niya pa rin ang kanyang mga matataas na grado. At sa kabutihang palad naman, ay dinasa na rin sa wakas ng kanyang amo ang kanyang sweldo. Dahil dito ay mas natutugunan na niya ang pagbili ng mga kinakailangan niya para sa kanyang pag-aaral. At hindi lamang iyon, nakakabili na rin siya ng pagdagdag sa kanilang pagkain. At nakakabili na rin siya ng kanyang mga pampaganda. Kaya naman napakaraming mga binatang nagkakandara pa sa kanya. Bukod kasi sa matalino na siya, ay talaga namang may taglay siyang kagandahan. Pagsapit ng exam, noong graduating na siya, ay talaga namang nahirapan siya. Ang buong akala niya ay ganoon lamang yun kadali. Sa kabila nito ay nasagutan naman niya ang lahat ng iyon. Kaso nga lang, labis siyang nangangamba na baka bumagsak pa rin siya. Pero laking tuwa na lamang niya dahil talaga namang nakapasa siya nang sumapit na ang result ng examination. Talagang naglululundag siya dahil sa sobrang saya. At ang ibig sabihin lamang nito, kasama siya sa gagraduate. At hindi niya akalain na magkakaroon pa siya ng honor sa bandang huli. Noong graduate na nga siya, ay nagkaroon siya ng magandang trabaho. Naging masagana ang kanilang buhay. Kabaliktaran naman iyon sa kanyang tita Sally dahil naging sunod-sunod ang karma nito sa buhay. Nariyang nag-aagaw buhay pa ang kanyang apo dahil sa pagkakaroon nito ng sakit. Napilitan naman ito na lumapit kay Princess. Humingi ito ng kapatawaran at tulong sa kanya. Nakikita niya ang buong puso nitong pagsisisi. Bilang isang mabuting tao, pinatawad naman ito ni Princess. Tinulungan pa nga ang apo nito hanggang sa gumaling. Labis-labis naman itong nagpasalamat sa kanya. Pero humiling si Princess na palayain na ang kanyang ama. Bagay na sinunod naman ng kanyang tiyahin. Kaya naman nakalabas na ng kulungan itong si Mang Ruben. Muli silang nagkasama-samang pamilyang masaya. Nagkaayos naman si Mang Ruben at ang kapatid niyang si Sally matapos silang magkapatawaran sa kanilang mga naging sigalot. Natutunan ng tita Sally niya na magpakumbaba, lalo na't wala naman silang ginagawang masama rito.
Lubusan ang paghingi nito ng tawad sa kanyang pamangking si Princess. At taos-pusong nagpapasalamat sa pagtulong nito sa kanilang pamilya. Binigyan kasi ni Princess ang kanyang tita Sally ng pagkakakitaan at ipinasok naman niya ng trabaho ang kanyang mga pinsan sa mga kakilala niyang merong mga negosyo. Dahil doon kahit papaano ay nagiging maginhawa na rin ang buhay ng kanilang mga kamag-anak. Nagkaroon man ng hindi magandang pagkakaintindihan, subalit ang mahalaga ay nagkaroon rin ng kapatawaran sa isa't isa. Nagkaroon na rin sila ng maliit na negosyo na pinamamahalaan naman ng kanyang mga magulang at mga kapatid. Habang siya ay meron ng mataas na posisyon at merong magandang sahod. Mas masaya pa rin talaga at maluwag sa dibdib na wala kang kagalit na kahit sino mang tao. Kaya naman mas mabuting magpatawad sa mga nakagawa sa atin ng hindi maganda. Nang sa gayon ay wala tayong bigating dinadala sa ating mga puso. Sa kwentong ito ay makikita natin na walang may dudulot na maganda ang inggit. Unti-unti lamang nitong sisirain ang iyong buhay. Kaya naman sa halip na mainggit, bakit hindi ka na lamang mag-isip o gumawa ng makakabuti para sa iyo? Palaging tandaan na may kanya-kanyang biyaya ang bawat isang tao. Kailangan lamang natin itong mahanap sa ating mga sarili. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Kayo kabarangay, anong masasabi niyo sa ating kwento? I-comment niyo naman sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out.